Mahigit 2,000 residente na ang lumikas sa Piagapo, Lanao del Sur dahil sa bakbakan ng militar at Maute Terrorist Group. Sabado pa ng bombahin ng gobyerno ang kuta ng Maute. Nagdeklara na ng state of calamity sa 10 apektadong barangay ng Piagapo. At live mula sa Iligan City, Lanao del Norte, may report si Ian Cruz. Go ahead, Ian. Cedric, sinabi ng militar na malaki ang posibilidad na may kasamang foreign jihadist ang Maute Group na nakaengkwentro nga ng militar simula pa nitong Sabado. Kaya naman yung mga residente ay takot na bumalik doon sa kanilang mga tahanan sa takot na maipit sila sa bakbakan. Narito ang aking report. Naka-red alert at todo bantay ang militar sa barangay Gakap sa bayan ng Piagapo, Lanao del Sur matapos ang bakbakan sa pagitan ng militar at Maute Group na nag-umpisa nung Sabado. Sa bundok dito sa aking likuran nagkuta umano ang mga miyembro ng Maute Group kaya naman nang makaengkwentro sila ng tropa ng militar at tumindi ang bakbakan, ang mga residenteng narito ay natakot at lumikas mula rito sa kanilang mga bahay. Naririnig lang namin yung eroplano, yung malakas na potok, bigla na lang kami nagising. Sabado na madaling araw na magsimulang umatake ang militar sa kampo ng terorisang Maute Group, nagdeklara na ng state of calamity sa 10 apektadong barangay ang munisipyo ng Piagapo. Nagsagawa na rin sila ng relief operations. Nasa 416 na pamilya o higit 1,800 na katao ang lumikas na kung hindi man nasa evacuation center ay nakikitira sa mga kaanak sa iba't ibang lugar. Sa bayan naman ng Wato, Balindong, 140 na pamilya o 616 na katao naman ang apektado ng bakbakan. Ayon sa alkalde ng Piagapo, isang residente na kinilalang isang imam ang nagdala sa Maute Group sa kanilang bayan pero napatay sa bakbakan nung Sabado ang imam. Very unfortunate kasi ang recruitment nila is sa mga tao is as young as 13 years old. Tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng militar sa sitwasyon. Kanina, tinungo ng mga lokal na opisyal at AFP ang kuta ng Maute Group sa bundok. Nakita roon ang maraming fax holes, pati na ang iba't ibang gamit ng grupo gaya ng mga pampasabog. May watawat din ang katulad sa ISIS. The terrorists that were in Boring before tried they changed their venue. Pumunta sila sa Piagapo, siguro akala nila hindi sila napapansin. Ayon sa militar, sa 162 na Maute Group members, nasa 36 ang napatay. Kasama raw doon ang ilang hinihinalang foreign jihadist. Hindi Maranao hindi kapatid nating Maranao yung namatay. So based on the picture, continuous ang validation namin. May mga report na may mga foreign jihadists na namatay. Cedric, sa panig ng militar ay may 3 naitalang sugatan at dahil marami nga sa mga miyembro ng Maute Group ang nakatakas ay nagpapatuloy pa rin ang pursuit operation ng PNP at ng AFP sa bahagi ng Lanao del Sur. Cedric? Ian, if I understand right, in the past few months, medyo nag-die down itong storya ng Maute Group. Pero gaano ba kalaki yung puwersa nitong Maute at yung capability nila, yung threat na dala nitong grupo na ito, gaano pa kalaki ito, Ian? At saka meron bang possibility na lumabas sila dyan sa Lanao, Ian? Cedric, ang sa huling bilang kasi 160 plus sila, tapos nalagasan sila ng mga 30 plus, so mga nasa 120 talaga yung mga armado nilang miyembro. Pero hindi masabi ng militar kung gaano karaming na-recruit nila ng mga minor de edad. Ito yung mga binibigyan nila ng mga aral sa pamamagitan ng mga ibang mga katulad nga napatay pa yung isang imam. Doon yun ang hindi nila masabi kung gaano karami yung naabot nito at ang pangamba nga maging nung local official na nakausap natin baka maging doon sa ilang universidad ay may mga sympathizer o may mga sympathizer itong grupong ito sapagkat doon nga sa mga nakinig doon sa mga aral ng mga tinuturo ng mga senior leaders nitong grupong ito. Doon naman, Cedric, sa tanong mo kung nakalabas ba sila ng
ng Lanao del Sur, ano, posible na maaring nakaabot sila sa katabing lalawigan nito, yung Lanao del Norte, at alam nga natin ano na sa Butig nagsimula itong grupong ito, pero sabi ni General Bautista ng 1st Division ng Philippine Army na masikip na talaga yung lugar nila ron, kaya humanap sila no nung lugar, ano, particular dito sa Piagapo, at na-monitor naman sila ng militar, at sa tulong ng mga magagandang mga intelligence information, naisagawa yung pag-atake dun sa kanilang kuta, no, na nagresulta nga sa pagkamatay ng mahigit 30 nilang mga miyembro, na ang binabanggit ng militar, Cedric, ay hindi bababa sa 3, no, yung mga mukhang mga foreign jihadists itong mga nakita nila base dun sa itsura ng mga bangkay ng mga ito, Cedric. Okay, Ian, kumpara mo natin doon sa Abu Sayyaf, kasi yung Abu Sayyaf mula dyan sa may southern part ng Mindanao, ano, pero natagpuan sila dito sa nakatransfer sila papunta sa Bohol, ano. Yung Maute Group, meron ba silang ganitong kakayahan na mag-transfer? At yung reason kung bakit ko na itatanong, kasi although sinabi naman ng government forces na wala naman daw threat doon sa darating na ASEAN Summit sa ngayong Sabado. So ito ba ay meron ba tayong mga nasasagap na ganyang posibilidad na baka may koneksyon yung kanilang movement doon sa ASEAN Summit sa Sabado, Ian? Cedric, ang nangyari enkwentro dito sa Lanao ay ang nag-initiate nito ay militar, ano, na nabanggit ko nga kanina na ito'y base sa impormasyon na nakuha nila, kaya nila tinugis at pinuntirya itong kuta nitong grupong ito. Pero kung sa alyansa lamang ng Abu Sayyaf at ng Maute Group, yung kapatid na Omar at Abdullah, may mga intelligence report din na si Isnilon Hapilon ng Abu Sayyaf ay nakikipag-connive sa kanila. Pero sa huli nating pagtatanong sa militar, wala namang nasasabi sa atin na nakita itong si Hapilon dito sa bahagi ng Piagapo, Cedric. Okay, maraming salamat at ingat kay dyan, Ian Cruz.